Alam mo ba kung ano ang K-12 program at kung para saan ito? Ano nga ba? Taong 2012 nang unang umusbong ang K-12 program dito sa ating bansang Pilipinas. Sa pamumuno ni dating Pangulong Benigno Aquino III ay kanyang nilagdaan noong May 15, 2013 ng Republic Act 10533. Gayunpaman ay inabot ng 3 taon bago nagsimula ng ganap ang tinatawag natin ngayong senior high school o mas kilala bilang grade 11 or grade 12. Sa makatuwid, ang K-12 program ay ang 12 taong pag-aaral mula primarya hanggang senior high school upang mas mahasa at mas mapaayos ang kasanayan at kagalingan ng isang bata sa kanyang pag-aaral. Ang K-12 program ay naglalayon na bigyan ng mataas sa edukasyon ang mga estudyante sa ating bansa. Ito rin ay naglalayon na ihanda ang bawat mag-aaral sa kanilang pagtungtong sa kolehiyo. Ngayon, alam na natin kung ano at para saan ang K-12 program. Alamin naman natin kung ano ang masasabi at kung ano ang mga naging epekto nito sa mag-aaral. Malalaman natin ang mga epekto at kung gaano nga ba ka-epektibo ang K-12 sa ating lipunan sa pamamagitan ng mga katanungan na ito. Unang katanungan is, do you think that the K-12 program prepared you for your tertiary education? Kalawa is, do you think that the K-12 program resolved some of the educational crisis in our country? And can you name a few? Katatlo is, what do you think K-12 will help in ensuring employment for our graduates? Number 4 is, do you think that our current K-12 program can be compared to other countries that implement the similar program? At kalima is, which program do you think are more effective between the former K-10 program to our current K-12 program? My name is Ana Marie Isla and nandito tayo tapos i-interview natin yung 3 students. So, sila? Ayan. So, anong pangalan mo ba? Hi, ako po si Angelica. Ako po si Julita. Ako po si Obi. So, meron akong na-prepare na 5 questions dito. So, yung unang question, do you think that K-12 program prepared you from your tertiary education? Sige. Bilang isang kabataan po, naisip ko po na na nape-prepare naman po yung K-12 para po sa pag-college po. So, second question, do you think that K-12 program resolved some of the educational crisis in our country? Para po sa akin, opo. Nare-resolve naman po ng K-12 yung mga problema po ng pag-aaral sa ating community, sa ating lugar po. Question number 3, do you think that K-12 will help ensuring employment for our graduates? Yes po. Kapag po sa may K-12 po tayo is mapapataas po yung skills ng knowledge po natin sa pag-aaral. So, bali po mas mai-improve po tayo yung mga skills po natin dun. So, bali po, may mga capability pa po tayo na magkaroon po ng magandang trabaho. So, number 4, do you think that our current K-12 program can be compared to other countries? Wait lang po. So, question number 4, do you think that our K-12 program can be compared to other countries that implements the same program? For me po, is no po. Kasi po, marami pa rin pong tao na kahit nakapagtapos na po ng K-12 is wala pa rin po silang trabaho. Kaysa naman po sa ibang country po na pagkatapos po talaga ng K-12 niya is may magandang trabaho na po sila kaagad. Okay, question number 5, which program do you think are more effective between the former K-10 program to our current K-12 program? Mas prefer ko po is yung magkaroon po ng K-12 kasi naman po sa K-10. Kasi po kapag po sa K-10 lang po is, yung knowledge po natin po dun is konti pa lang po. Kapag naman po is kapag K-12, mas may improve po yung skills po natin dun. And mas maaalam po natin yung mga bagay po na nahihirapan pa po tayo. Sa ating tanong, so, do you think that the K-12 program prepared you for the tertiary education? Or yung sa po ba tayo K-12 program natin, sa tutulungan po ba kayong parent or may handa sa inyong college life? Of course po, for example po, certain cultures na din,
Sa senior high school and college program, pagkakaroon po natin ng semesters. Kasi ito po yung pagkakaroon po ng amount na workloads na ginagawa po ng packages. Since there are difference between the amount po na pinibigay ng senior high school pa lang compared to the senior high school pa lang. And then another po is narawa po namin na mag-aaral po natin sa amin. Which is mostly yung po ginagawa ngayon sa senior high school. Nasa tingin ko namin is magagamit po namin to college. So the second one, do you think the K-12 program falls some of the given criteria in our country? So, I think po sa yung crisis na yun ay yung sa financial. Kasi karamihan sa mga estudyante, so kulang sila sa pera para mag-aral nila. Tapos iba yung edukasyon, nagdagdag pa na ang K-12. 2 years, so paano na yung gagawin doon? So, buti na lang na-resolve nila yung ng mga ahensya ng DepEd na magbigay ng voucher mo. So, dahil doon, pwede ka nang mag-aral kahit saan, kahit sa private na, basta may voucher ka. So, I think na-resolve naman po yung financial na crisis na sa What do you think we can have So, sa pagtatrabaho, siyempre sa pag-12 ka, diba, sa K-10, medyo sakto lang yung nalaman natin. So, sa K-12, mas marami na tayong nalaman kasi marami tayong nandito sa atin. So, siguro pag nagtrabaho ka, mas maganda yung performance mo kasi may mas alam ka sa tinatrabaho mo at that our government program can refer to other countries that implement the similar program? I think naman po yes po kasi kahit yung ibang countries na may K-12, siguro may kaparehas tayo or may mas maganda yung K-12 natin or mas maganda yung K-12 nila. Pero sa tingin ko, mas okay sa atin kasi mas maraming strand na pwede piliin. So sa TPL din, mas marami yung mga strand na technical vocational na maganda piliin talaga. Dito sa equivalent natin, talagang okay yun. Pero Think that more effective between the former K-12 program and our current K-12 program? so sa opinion ko po, mas okay po sa K-12. Although sa K-10, mas mapapabilis yung edukasyon kasi pagkatapos na grade 10, so magkakayo siya na. Pero sa akin, mas pabor ako sa K-12 kasi sa grade 11 to 12, dito mo mas mai-enhance yung talagang gusto mong gawin. So mas based sa sagot ko ng number 1, mas mape-prepare ka sa K-12. So tapos talagang by time na makakapili ka pa kung ano gusto mo talaga gawin para sa college. Makapag-pili ka ng mga Makikita natin sa mga mag-aaral na ito na gusto nilang ipagpatuloy ang K-12 program sa ating bansa. Based sa observation namin, sang-ayon sila sa K-12 program dahil para sa kanila, ito ang paraan para maihanda sila bago pumasok sa college. Binibigyan sila ng knowledge at more time para mapag-isipan nila kung ano kukunin nila ng course sa college. Sumasang-ayon din sila na ang K-12 program ay nakakatulong na makapaghanap ng trabaho dahil marami ng company ang nagbibigay ng opportunity na makapagtrabaho ang mga nakatapos na ng K-12. So in conclusion, according to K-12 students or mga senior high students, para sa kanila nakakatulong ang K-12 dahil sa pagpe-prepare sa kanila sa college and also, syempre, mas nagkakaroon sila ng knowledge and skills na nararapat para sa pagdating ng kolehiyo. And also, meron namang mga estudyante na nagsasabi na hindi gaano nakakatulong ang K-12, especially sa paghahanap ng trabaho dahil nga para sa kanila kahit nakagraduate na sila ng K-12, mas hinahanap pa rin ng mga company o ng mga pagpapasukan nila ng trabaho is yung mga tertiary college tertiary students na nakagraduate or mga college graduates. So for them hindi ganun ka-effective yung K-12 for them in terms of paghahanap ng trabaho. So, yun lang. Maraming salamat.